Si Shiba Inu ay isa po sa mga pinakapopular na cryptocurrencies dito sa market, lalo na sa mga Pinoy na mahilig sa mga meme coins. Pero ang tanong na bumabagabag sa marami ay posible bang umabot si Shiba Inu sa presyong 0.01 o isa lamang itong magandang panaginip? Kaya sa video na ito ay susuriin po natin ang mga detalye, kabilang po ang mga teorya ng mga eksperto tungkol sa posibilidad na ito. Atin pong hihimayin ang mga dahilan, numero at estratehiya na posibleng magtulak o pumigil kay Shiba Inu na maabot ang mataas na price target na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisahan po natin sa katanungan kung paano po magagawang akyatin or posibleng akyatin ni Shiba Inu ang 0.01 na price target. Ito na rin po yung tinatawag na 1 cent dream. Kaya simula po ng mailabas si Shiba Inu noong taong 2020 ay naging tanyag po ito bilang isang meme coin na may mababang presyo. Kaya't marami pong mga investors ang humawak ng bilyong-bilyong SHIB tokens. Ang 1 cent dream ay ideya na kapag umabot po ang presyo nito sa 0.01, ang mga may-ari ng malaking volume ay maaari pong magretiro ng maaga o yumaman ng biglaan. Ayan, ayon po sa mga eksperto sa Changelly, inaasahan po nilang maaabot ni Shiba Inu ang 1 cent pagsapit ng taong 2040. Pero bakit ba mahirap itong mangyari? Upang maabot ang target na ito ay kailangan ng napakalaking pagtaas ng presyo ni SHIB. Mga 41,290% mula sa kasalukuyang presyo nito na nasa 40 digits 2416. Sa price level na ito, ang market capitalization ni SHIB ay kailangang umabot sa $5.84 trillion kung saan ay mas mataas pa kaysa sa kay Bitcoin ngayon. Ngayon ay ano po ang mga hamon para maabot ang price target na ito? Isa po sa pinakamalaking balakid ay ang napakalaking supply ni SHIB. Nagsimula po itong si SHIB ng may 1 quadrillion na tokens. At kahit na may 410 trillion ang nasunog, mayroon pa ring natitira na halos 589 trillion na tokens. Ang ganitong kalaking supply ay nagpapahirap po para maabot ni SHIB ang presyong 1 cent. Dahil ang demand ay kailangang higit na mataas kaysa sa supply upang tumaas ang presyo nito. Bukod pa rito, ang kasalukuyang burning mechanism ni Shiba Inu, kabilang po ang Shibarium powered burns, ay hindi pa rin po ito sapat. Sa ngayon ay 57 billion tokens lamang po ang nabura sa pamagitan po ng prosesong ito. Isang maliit lamang na porsyento kumpara sa kabuuang supply. Ngayon ay ano naman po ang solusyon ng community? Yan, maraming taga-suporta ni Shiba Inu ang naniniwala na ang tanging paraan upang maabot ang 1 cent na presyo ay ang agresibong pagbawas ng circulating supply. At yan po ay sa pamamagitan ng buyback and burn. Ayan, kung magpapasya po ang mga developers na bumili ng SHIB mula sa market at ipadala ito sa dead wallets, maaari po itong magresulta sa pagtaas ng halaga ng natitirang tokens. Ngunit ang problema rin dito ay ang buyback strategy ay nangangailangan po ito ng napakalaking kapital na mahirap pong makamit lalo na sa bear market. Samantala ay nananatiling kalmado ang ilang eksperto tulad ni SHIB Spain, kung saan ay naniniwala po siyang kahit bumaba ang presyo ni SHIB, ito pa rin ay may matibay na suporta sa kasalukuyang antas. Bilang isang Pinoy crypto investor ay ano po ang maaring maging epekto nito sa atin? Ayan, bilang isang Pinoy crypto trader o investor ni Shiba Inu, ang tanong kung dapat ka ba ang tanong po ay kung dapat ka bang mag-hold ng SHIB o magbenta. Ayan, ito po yung mahalagang tanong. Ayan, kung dapat na ba tayong mag-hold or ayan, kung dapat ba tayong magpatuloy sa pag-hold o dapat na ba tayong magbenta.
Ayan, tandaan na si Shiba Inu ay meron po itong mataas na volatility. Kaya't delikado po ang maglagay ng malaking capital dito kung hindi po natin kayang mawala ito. Ngayon, ang pag-asa po na maabot ni SHIB ang 1 cent ay maaari pong maging pang long-term investment. Pero nangangailangan po ito ng tiyaga at mahabang paghihintay. Kaya kung ikaw po ay naghahanap ng mabilisang kita, maaring hindi po ito ang tamang token para sa iyo. Gayunpaman, ang pag-hold ng SHIB ay pwede ring maging bahagi ng ating diversified portfolio, lalo na kung naniniwala po tayo sa potensyal ng meme coin market at ang bagong projects nito. Kaya sa madaling salita, ayan, ang ating kasagutan po sa tanong ay kung isa ka pang kung nais mo pong mag long term hold dito kay SHIB, ay ayan, kung isa po tayong long term holder po pala, ay syempre maganda pong i-hold itong si Shiba Inu. Pero kung tayo naman po ay isang short term trader, ay maaari na po nating ibenta ito. Kaya ayan, ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang ideya po na si Shiba Inu ay aabot sa 1 cent or 0.01 ay posible, ngunit napakaliit ang kanyang tsansa. Ang laki po ng supply ang pangangailangan ng yan, yung napakalaking supply nito. Maliban dito ay ang pangangailangan po ng napakalaking demand at ang kakulangan sa malakas na burning mechanism ay ilan lamang po ito sa mga dahilan kung bakit mahirap po itong mangyari. Gayunpaman, ang crypto market po ay kilala sa mga hindi inaasahang galaw at saka pagbabago. Kaya kung ikaw po ay mag-i-invest kay SHIB, tandaan ang mga prinsipyong tulad ng invest only what you can afford to lose. At wag po tayong basta magpapadala sa hype. Planuhin po natin ang ating mga galaw at manatiling updated po tayo sa mga developments ng coin na ito. At yan, sa kabuuan, sa ngayon ay si Shiba Inu po ay para maabot po ang ang price target po para kay Shiba Inu na 0.01 ay nananatiling isang ambisyosong pangarap. Ngunit bilang bahagi po ng mundo ng crypto, ang anumang bagay ay posible. Ang mahalaga ay maging matalino po tayo sa ating mga desisyon bilang investor at lagi po nating unahin ang kaalaman bago po ang emosyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.